Pwede ba, Tariela, hindi lahat po na nadidiscuss nito na hindi sumusunod sa position mo na atin yung lahat ng yan, hindi po lahat yan ay traidor. Ha? Bastos ka eh. Sabihin mo sa harap ko na traidor ako. Tingnan ko anong mangyari sa ilong mo. Masyadong jingoist eh. Hindi si jingoy ha. Ibig sabihin ng jingoist, extreme patriotism na wala na sa lugar. Huwag tayong ganyan, hindi po nakakatulong yan at walang epekto yan. What is your violent talaga reaction in the comments of Commodore Tariela about West Philippine Sea issues po? Nagkasagutan sila ni Kong Dante po about it. Alin? Yung West Philippine West Sea? Philippine Sea. Kong Dante? Sino po yun? Marcoleta. Okay. Yun po. Hindi, kasi sinasabi ni Congressman Marcoleta, walang West Philippine Sea. Sinasabi ni Tariela meron. Alam nyo, ang base, actually, kung tatanungin tayo, o kung ako, meron bang West Philippine Sea? Sa mapa wala eh. Hindi. Ang sagot kaya, yes and no. Yes and no? Okay. Kasi, meron tayong isang executive order yata, kung ako hindi nagkakamali, noong panahon ni Pangulong Aquino na pinapangalanan yung lugar, may isang portion ng South China Sea na pinapangalanan niya na West Philippine Sea. Opo. Okay. Yun po ay municipal law. Ibig sabihin, hindi munisipyo ha, baka may mag-comment na naman dyan na hindi marunong sa mga terminology ng legal. Ay, anong municipal? National yan, presidente. Hindi po. Ang ibig sabihin ng municipal law, as opposed to international law. Kasi when you go into terminologies ng mga lugar, ng mga dagat, dapat po yan ay sinusunod natin ang mga pamantayan ng international law. Yan. Ano po ang international law? Ang international law po, walang international na legislature. Paano na-develop ang international law? Custom, yung nakagawian na ng maraming taon na hindi lang 5 taon, 6 na taon, daang taon. Ang ganon. Yung kinagawian na, halimbawa yung symbolism ng puti at saka ng gray na ships. Pag puti, Coast Guard, ibig sabihin civilian. Di binabantayan lamang yan yung coast. Pag nagpadala ka na ng gray ship dyan, warship na yan, navy na yan, military na yan, parang nakikipagdigma ka na. May mga ganyan yan eh, na mga international custom or may embahada ang, let's say, ang Francia dito sa Pilipinas. Under international law, yung pulis natin, dapat pinoprotektahan nila yon. Yung embassy na yon. May mga ganong international law. Since walang nagbibigay ng batas ng international law is based on consent, custom, tradition, long usage. Yan, and mga convention. Kasi walang pulis. Again, iulitin ko ang difference ng international law sa municipal law or domestic law na sinasabi. Dito may batas. Diba? Tawa tuloy ko, naalala ko kay Kim Chiu di ba? Yung sa classroom, may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Natawa ako sa naalala ko si Kim Chiu. Ano man yun? Anyway, dito, may batas. Let's say na lang, yung simple na lang. Bawal tumawid sa hindi pedestrian lane. Tumawid ka. Anong gagawin sa'yo? Arestuhin ka. Okay. Sa international law, meron ding sanctions. Pero, hindi parang may isang pulis, may isang central authority na mag-enforce ng batas. Based pa rin sa consent. Okay. Kung ikaw ay mayroong local law, yung law ng bansang Pilipinas na sinasabing West Philippine Sea, para sa atin, may West Philippine Sea. Pero hindi mo pwedeng pilitin yung ibang bansa na i-recognize yung pangalang West Philippine Sea. It does not bind anyone. Walang iniwan dyan doon sa sinasabi ng China na may yung 9-dash line. Meron kang ganyan, sige, sa China. Pero hindi mo kami pwedeng pilitin na i-observe namin yan. In fact,
hindi nga nagkakasundo ang China at Pilipinas, pati Vietnam, pati Malaysia, doon sa 9-dash line. Ayun. Pero, so, anong nangyayari? Saan nakukuha yung mga pangalan ng mga dagat-dagat? May Pacific Ocean, Atlantic Ocean, di ba? Red Sea, Opo. South China Sea, di ba? Bering Strait, di ba? Yung mga yan, di ba? Mga lumang mapa, nakita ko. Yan ay matagal ng mga pangalan. Opo, Katulad sa ng Malate, Ermita, di ba? Opo. Mandaluyong, Pasay, yan. Merong isang agency na yung mga accepted na pangalan na tanggap na ng halos lahat ng mundo, merong register yan. Yung International Hydrographic Organization. Yan ang mga gumagawa ng mga mapa. Opo. Specifically, mapa at surveying ng mga dagat. So, ang pangalan yan, since time immemorial, South China Sea. Hindi naman pag sinabing South China Sea, Kanila. sa China yon. Ang ibig lang sabihin ng South China Sea, yan yung dagat south of China. Ayun. Parang North Expressway, di ba? South Expressway, di ba? Ganon. East Avenue. O, di ba? East Avenue, nasa East Avenue. Yun lang po yun. So, wala namang masama kung type natin, di gawin nating West Philippine Sea. Ngunit, hindi porket ginawa nating West Philippine Sea yan, pinangalanan natin, number 1, hindi ibig sabihin dapat tanggapin na yan ng buong mundo. In fact, wala nga nag-accept niyan kundi tayo Wala namang problema ron. Number 2, hindi ibig sabihin atin yon. Hindi angkin natin yon. Pang-west lang ng Pilipinas. It does not confer any rights under international law. Ang merong effective na claim tayo kahit papaano ay yung arbitration sa UNCLOS. Although, hindi po yun arbitral tribunal. Ulitin ko, hindi arbitral tribunal yon ng UNCLOS. It was an arbitral tribunal formed under UNCLOS. Hindi po official yon ng United Nations. Arbitration yon na pinorm, and yung judgment ng arbitral tribunal ni-register sa United Nations. Yun po yun. Kaya although may legal force and effect yon, hindi po ganun kalakas. Lalo na nung hindi nakisali ang China. So, huwag po nating insist. Dahilan tayo, meron tayong arbitral tribunal. Meron din namang claim ang China. At pwede ba, Tariela, hindi lahat po na nadidiscuss nito na hindi sumusunod sa position mo na atin yung lahat ng yan, hindi po lahat yan ay traidor. Bastos ke. Sabihin mo sa harap ko na traidor ako. Tingnan ko anong mangyari sa ilong mo. Hindi. Sinabi niya yun? Oo Grabe masyadong jingoist Hindi si Jinggoy Ibig sabihin ng jingoist, extreme, extreme patriotism na wala na sa lugar. Huwag tayong ganyan, hindi po nakakatulong yan at walang epekto yan. Okay, at